Anong ibig mong sabihin? Gulat na tanong ng prinsesa. Sabi ng Sword God, gaya ng sinabi ko, ang kabisera ng Sword Akasha ay kasalukuyang nasa ilalim ng isang mahiwagang kapangyarihan. Ang komunikasyon sa Thunder Emperor, na nagpunta sa ikalawang kontinente, ay naputol din. Iyan lang ang alam ko. Sumingit si Xiaorin para sa Thunder Emperor na pumunta sa ikalawang kontinente mag-isa, isa itong seryosong sitwasyon. Inis na inis ang prinsesa at hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Ang pamilya ko at si Nereal, dapat nakarating na sila sa ikalawang kontinente ngayon, pero baka pati sila ay patay na rin. Sabi niya habang nanginginig ang boses. Balisa ang prinsesa. Lumapit si Cain at sinabing, kumalma ka. Ang Beast King ay hindi basta-basta mapapatambo ng ganoon kadali, dagdag pa ni Cain. Sinabi rin ng Sword God, sa tingin ko, ayos lang ang iba pang miyembro ng pamilya. Alam mo namang malakas ang Beast King. Pero kailangan pa rin nating magmadali. Fair na, nagtaka ang prinsesa. Sasama rin ang Sword God sa atin. Tanong niya, sumagot ang matanda, hindi pa ba halata? Pero may pag-aalinlangan si Princess Shay. Hindi ba dapat unahin niyo muna ang issue niyo sa Sword Gate? Sumagot ang Sword God, si Saiyan, hindi. Ang Absolute One, ay patay na. Kaya hindi na natin kailangang magmadali. Dagdag pa ni Xiaorin, ang Atla ay wala na rin. Fair na ba? Yaya ni Cain. Nagulat ang prinsesa. Pati ikaw, Cain, sasama ka rin. Dito, hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Napaiyak siya at taos-pusong nagpasalamat sa lahat ng kasama. Kinalaunan, nakasakay na sila sa airship. Habang nakatingin sa himpapawid, nagmumuni-muni ang Sword God. Napansin agad ni Cain na lalo pang lumakas ang kanyang presensya. Nilapitan niya ang matanda at sinabi, Sword God, nakita ko kung paano mo nilabanan ang Absolute One hanggang sa huli. Tumingin ang Sword God sa kanya. Gising ka ba ng mga oras na yun? Oo, medyo malabo, pero nakita ko kung ano ang nangyari, sagot ni Cain. Isang pambihirang swing, parang nabura ang hangganan ng buhay at kamatayan, oras at espasyo, pati na rin ang common sense at nonsense. Napakabangis ng swing na iyon. Nagulat ang Sword God. Anong sabi mo? Ang swing na iyon ay lampas pa sa common sense. Kahit si Xiaorin, hindi ito maiintindihan. Pero ikaw, nakita mo ang asensya ng aking espada. Sa murang edad mo, nauunawaan mo na agad ang hangganan ng buhay at kamatayan. Napaisip si Cain. Boundary ng buhay at kamatayan. Bagong estado ba yan ng Sword God? Hindi niya nanatiis ang pagdududa kaya tinanong niya ang matanda. Sword God, pwede mo bang ipaliwanag ang sinasabi mong boundary? Bago pa makasagot ang matanda, biglang lumakas ang ihip ng hangin sa harap nila. Isang dragon ang dumaan, kumakaripas sa bilis. Nagulat ang Sword God. Oh, may Sky Dragon dito. Nakikita natin sila minsan habang lumilipad sa himpapawid, pero hindi ko akalaing meron din dito. Isa ito sa pinakamalalakas na dragon sa mundo, ang Evolake, the Sky Dragon. Kahit na ganito tayo kalayo, ramdam ko ang pambihirang mana niya. Biglang lumabas sina Princess Shay at Xiaorin mula sa cabin. Master, ano po ang malakas na mana na iyon? Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Tumingin ang prinsesa kay Sword God. Inaatake ba tayo? Umiling ang Sword God. Hindi, isang Sky Dragon lang ang dumaan. Naghahanap si Xiaorin. Nasaan? Sa hindi inaasahang pangyayari, bumalik ang dragon at lumipad ng sobrang lapit sa kanila. Nagulat ang lahat. Nagsalita ang dragon. Hindi ako nandito para saktan kayo. Pumunta ako rito upang tuparin ang isang lumang kasunduan na ginawa kasama ang pamilya Vistren. Ngunit hindi ko kailanman inakala na matatagpuan kita rito. Ang apostol ng pagwawakas. Hindi, dapat ba kitang tawaging isang singularidad ngayon? Napaisip si Cain. Singularidad. Ano yun? Nagpatuloy ang dragon. Ito siguro ang itinadhana. Mag-usap tayo, Cain von Euclid. Biglang huminto ang oras. Ang lahat ay natigil na parang mga bato. Nagulat si Cain. Pinahinto ba niya ang oras? Muling nagsalita ang dragon. Isa ka ng singularidad, isang nilalang na nakalaya mula sa iyong mga gapos. Isang lalaking isinilang upang pasanin ang kapalaran ng paggunaw ng mundo, ngunit misteryosong nagbago. Ang nagpasimula ng pagbabagong ito ay isang nilalang na may kaugnayan sa tanikala. Napaisip si Cain, si Lolo,
Nagpatuloy ang dragon. Hindi ko mahulaan kung ang iyong pagbabago ay isang biyaya o isang sumpa para sa hinaharap. Pagkatapos, tumingin siya kay Shay. Babantayan kita sa pamamagitan ng mga mata ng aking kasunduan, Xavier Vistren, ang tagapagtanggap ng kasunduan sa aking dating kaibigan. Ang lupain ng aking kaibigan. Ang lupang pinagpala ng kalangitan na iyong minana bilang isang inapo ay patungo sa pagkawasak. Kung hindi mo ito mapipigilan ngayon, lahat ay maglalaho, ako, ikaw, at ang lupain ito. Pumunta ka sa Thealiterate No Frisian at pigilan ang pagkawasak. Gamitin mo ang anumang paraan upang protektahan ang mundong ito. Biglang lumiwanag ang paligid. Ginamit ng dragon ang kanyang kapangyarihan upang i-teleport sila sa isang bagong lugar. Sumakit ang ulo ni Xiaorin at nagtataka, di ba nasa airship tayo ngayon? Tanong niya. Sumagot si Kane, tingin ko, parang tin-teleport tayo ng Sky Dragon. Nagtaka si Xiaorin. Anong Sky Dragon? Sabi ni Kane, sinabihan kami na tumulong upang pigilan ang sitwasyon sa ikalawang kontinente. Gulat na tanong ni Xiaorin, nakipag-usap kayo sa Sky Dragon? Tanong naman ni Kane, hindi mo ba siya narinig? Napaisip si Kane, mukhang hindi lahat ay nakaririnig sa Sky Dragon. Sabi ni Xiaorin, mas mahalaga. Ang mga dragon ay mga transcendental na nilalang na hindi nakikialam sa mundo ng tao. Bigla silang may narinig. May magnanakaw na pumasok sa katabing kwarto kahapon. Dapat mag-ingat ka rin. Anong sinabi mo, ha? Sabi ni Kane kay Xiaorin, lumabas muna tayo ngayon. Pumasok ang isang beastman sa kwarto at nagtataka, tinanong ang sarili, iniwan ko bang bukas ang bintana? Nakalabas na sina Kane at Xiaorin. Habang naglalakad sila, nagtanong si Xiaorin, oo nga pala, bakit tayo lang? Nasaan si Master saka si Shay? Sumagot si Kane, hindi ko rin alam, pero ang importante ay mahanap natin sila. Kailangan din nating malaman kung nasaan tayo. Sumagot si Xiaorin, hindi ba parang nasa Sor Akasha tayo? Kahit na sinabi nilang sealed off ang lugar, napakatahimik pa rin dito. Agad namang sumang-ayon si Kane. May isang tindero na tumawag kay Xiaorin upang tikman ang paninda niya at bilhin ito kung magugustuhan. Tinanong ni Xiaorin ang tindero kung anong lugar ito at nasaan sila. Sumagot ang tindero, ito ang Sor Akasha. Paanong hindi mo alam? Naliligaw ba kayo? Gulat na sagot ni Xiaorin, ito ang Sor Akasha. Kinalabat ni Kane si Xiaorin at sinabing, oo nga, tingin ko ito nga ang Sor Akasha. Sabi ni Xiaorin, hindi ba yan ang kastilyo ng Vistren? Pero narinig kong na-isolate ang Sor Akasha dahil sa hindi pangkaraniwang fenomeno ng mana. Narinig ito ng tindero at sumagot, abnormal na mana. Baka nagkakalat na naman ng kung ano-anong chismis ang mga bata. Biglang nagtaka sina Xiaorin at Kane at nagbulungan sa isa't isa. Ano ang nangyayari? Sabi ni Kane, Tara, magtanong pa tayo sa iba. Nagpasalamat si Xiaorin sa tindero at bumili ng paninda nito. Masaya ang tindero at nagpasalamat din. Habang papaalis sina Kane at Xiaorin, sinabi ni Xiaorin, baka hindi alam ng tindero kung ano ang mga nangyayari, o baka nga chismis lang ito. Sumagot naman si Kane, hindi. Ang impormasyong ito ay galing sa Heavenly Emperor, at ang pinakamahalaga, galing ito sa Sky Dragon na nagpadala sa atin dito. Napaisip si Kane, ang katotohanang walang nakakaalam na ang lungsod ay nakahiwalay ay nakakabahala. Siguro nga mas seryoso ito kaysa inaasahan natin. Maaaring nagtayo sila ng harang na direktang nakakaapekto sa isipan. Isang harang na pumipigil sa mga taong nasa loob na mapansin ang anumang hindi karaniwan. Nagulat si Xiaorin sa sinabi ni Kane. Posible ba yan? Sabi ni Kane, kakailanganin ng hindi bababa sa 500 bihasang mid-level na sorcerer para sa isang harang na may ganitong saklaw. Muling nagulat si Xiaorin. Grabe, 500. Napag-isip si Kane. Theoretical, posible ito, pero bihira ang mga sorcerer, at hindi rin sila sapat para gawin ito sa ikalawang kontinente. Samantala, nagbibilang si Xiaorin sa kanyang mga daliri kung gaano karami ang 500. Sabi ni Kane kay Xiaorin, sa ngayon, pumunta tayo sa labas ng capital para mag-obserba pa. Habang palabas sila, hinarang sila ng mga kawal sa gate at sinabing, ang lugar na ito ay off-limits. Bawal kayo dito. Sumagot si Kane, pasensya na, hinahanap kasi namin ang daanan palabas ng capital. Napatawa ang isang kawal. Labas ng capital.
Baliw ka ba? Walang nasa labas kahit umalis ka pa. Nagulat sina Cain at Shaurin. Nagtanong si Cain, anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Sumagot ang kawal, ang mundo ay ang Sor Akasha, at ang Sor Akasha ay ang mundo. Pati ang mga kawal sa Watchtower ay nagsabing, ang mundo ay Sor Akasha, at ang Sor Akasha ay ang mundo. Pagkarinig sa mga kakaibang salita ng mga kawal, gumawa ng paraan sina Cain at Shaurin para makapuslit sa kabilang bakod. Habang naghahanap sila ng ibang daan, biglang nakapa ni Cain ang isang tila salamin na barrier. Bumaba siya mula sa puno, at agad siyang tinanong ni Shaurin, ano, kumusta? Sabi ni Cain, totoo nga. May barrier na nakapalibot sa buong ikalawang kontinente, pero hindi ko pa alam ang iba pang detalye. Sa ngayon, kailangan muna nating hanapin ang prinsesa at ang Sword God. At dahil senior exorcist naman si Shay, sigurado akong marami siyang alam tungkol sa mga barrier. Bumalik sila sa bayan upang hanapin ang dalawa. Pumunta sina Cain at Shaurin sa palengke at nagtanong tungkol kay Shay. Sabi ng tindero, si Prinsesa Shay Virvistren ba ang tinutukoy mo? Sumagot si Shaurin, oo. Ngunit sagot ng tindero, patay na ang prinsesa. 10 taon na ang nakakalipas. Nagulat sina Cain at Shaurin. Patay na si Shay. Biglang may sumabat mula sa likod, isang taong daga. Marahil ang taong pareho ninyong nakilala ay ang peking prinsesa na kamakailan lang ay naaresto. Sumagot si Cain, pwede mo ba kaming kwentuhan pa tungkol dyan? Pinagpatuloy ng taong daga, ang peking prinsesa ay nakapasok sa kastilyo. Narinig ko na noong siya ay ipinaaresto at ipinakulong ng Beast King. Dagdag pa ng tindero, seryoso. Isang malaking insulto sa maharlikang pamilya. Napaisip sina Cain at Shaurin. Ang mga alaala ng mga Beastman, kasama ang Beast King, ay maaaring namanipula. Kung sa kwento nila ay peke ang prinsesa, malamang siya ang tunay na prinsesa. Nagpasalamat sila sa mga Beastman sa impormasyong nakuha nila at sinabing susubukan nilang mag-imbestiga tungkol sa pekeng prinsesa. Patuloy na umalis sina Cain at Shaurin. Sa gilid ng kastilyo, sabi ni Cain, pumunta lang tayo rito para makita siya sa ngayon, pero... Nagtanong si Shaurin, pinaplano mo bang iligtas si Shay mula sa castle prison? Paano mo gagawin yun? Sabi ni Cain, huwag kang mag-alala. Alam kong may isang lihim na lagusan dito. Sa hindi inaasahan, may napindot si Cain. Nahanap ko na, sabi niya. Nilabas niya ang mimic box at inutusan ito, mimic, pahayag ni Trohipas. Anong pahayag? Nagtatakang tanong ni Shaurin. Biglang nilabas ni Cain ang isang susi mula sa mimic at ginamit ito sa bahaging nakaapa niya kanina. Biglang bumukas ang pader, buti na lang hindi ito nakablock. Tara na, sabi ni Cain. Nagulat si Shaurin. Habang pumapasok sila sa loob, nagtanong si Shaurin, ano ang susi na iyon? At paano mo nalaman na may isang lihim na lagusan sa ilalim ng kastilyo? Sinabi ni Cain, ang pahayag ni Trohipas ay isang banal na bagay mula sa langit na may kapangyarihang pagdugtungin ang mga espasyo. Ito ay isang lihim na lagusan na ginawa noong sinakop namin ang kastilyo, 10 taon na ang nakalipas. Nagtakang tanong ni Shaurin, pinasok. Ang kastilyo, paliwanag ni Cain, isa lang itong problema sa pamilya. Huwag mo nang isipin o alalahanin pa. Habang lumalalim sila sa paglalakad, nakaramdam ng takot si Shaurin. Sabi ni Cain, lumilikha ito ng isang puwang sa espasyo kung saan walang umiiral, pagkatapos ng lahat. Tanong ni Shaurin, siya nga pala, saan ito nakakonekta? Sagot ni Cain, nakakonekta ito sa Vistren Castle's underground warehouse. Konting lakad pa mula dito, makakarating na tayo sa underground prison nila. Biglang may narinig silang boses. May masama akong pakiramdam kaya pumunta ako rito. Ang Beast King. Hindi inaasahan ni Cain at Shaurin ang kanyang presensya. Sabi pa ng Beast King, hindi ko inasahan na makakasalamuha ko ang mga magnanakaw. Dagdag pa nito, ang peking prinsesa kanina ay isang panlilinlang lang para dito, hindi ba? Kinausap ng Beast King ang kanyang mga alagad, bantayan ninyo ang labas. Ako na ang bahala sa kanila dito sa loob. Naisip ni Cain na wala siyang laban sa Beast King, lalo na't wala siyang kakayahang gumamit ng mana. Sinabi niya sa Beast King, wala kaming intensyong labanan ka. Please, makinig ka.
Ngunit hindi pa man natatapos sa pagsasalita si Cain, umatake na ang Beast King. Isang malakas na suntok ang pinakawalan nito, wasak ang pader. Mabilis na nakaiwas si Cain. Magaling ang iyong pakiramdam, sabi ng Beast King. Gulat na sinabi ni Shaolin kay Cain, gumawa siya ng biglaang pag-atake. Hindi ako makapaniwalang isang kasuklam-suklam na gawain ang magagawa ng hari ng halimaw sa lahat ng tao. Sumagot ang Beast King, ang mga magnanakaw na may lakas ng loob na pumasok sa kastilyo ko ay tatawagan akong kasuklam-suklam. Talagang kapag matagal kang nabubuhay, makakarinig ka ng mga kakaibang bagay. Hindi ko kayo mapapatawad. Napakalakas ng mana at blood flow na dumaloy sa katawan ng Beast King. Ang blood flow ay isang lihim na teknik na tanging mga taong hayop lamang ang may kakayahang gamitin. Pinapabilis nito ang daloy ng kanilang dugo at pinapalakas ang kanilang pisikal na kakayahan. Muling umatake ang Beast King. Sa sobrang lapit, hindi na ito kayang iwasan ni Cain kaya wala siyang ibang magagawa kundi salagin ito. Nahawakan ni Cain ang kamao ng Beast King at sinabi sa sarili, ang kailangan ko ngayon ay ang mga prinsipyo ng Baji Quan. Ang bawat atake ay maaaring salagin gamit ang isang bilog. Nakayanan ni Cain na makasabay sa mga atake ng Beast King. Nagtanong ang Beast King, iyan na ba talaga ang lahat ng kaya mo? Kahit na nakapasok ka ng ganito kalalim sa kastilyo. Kung ganun, bago ka pa lalong tumapang, lalabanan kita gamit ang buong lakas ko. Puro pagsalag na lang ang nagagawa ni Cain sa sunod-sunod na atake ng Beast King. Sabi ni Cain sa sarili, hindi ko kayang salagin ang sunod-sunod na mga atake. Kailangan ko na lang tiisin ito. Halos magkandadurog-durog na ang kanyang mga buto sa mga suntok ng Beast King. Mukhang ito na ang katapusan ni Cain. Biglang may sumigaw, yumuko ka. Sumali na sa laban si Shaolin. Nagulat si Cain nang makita niyang nasalag ni Shaolin ang huling atake ng Beast King. Napatingin ang Beast King sa espada ni Shaolin, mukha itong pamilyar sa kanya. Sabi ni Cain kay Shaolin, hindi mo kayang labanan ang Beast King mag-isa. Napaka-imposible. Sumagot si Shaolin, huwag kang mag-alala, kaya ko to. Lumundag siya ng napakataas at sumigaw, magpahinga ka na dyan. Sabay umatake, ngunit nasalag ng Beast King ang kanyang espada. Kahit papaano, mukhang may laban si Shaolin. Habang nanunood si Cain sa laban, naisip niya, dapat ay imposible para kay Shaolin na lumaban sa hari ng mga halimaw ng patas. Ngunit ang kanyang husay sa espada ay lubhang bumuti, parang nasa ibang dimensyon na ito. At bukod pa riyan, si Shaolin ay gumagamit ng blood flow. Pero, ang mga beastmen lang ang may kakayahang gumamit ng blood flow. Habang naglalaban sina Shaolin at ang Beast King, tinanong siya ni Cain, tinatago mo pa rin ba ang lakas mo hanggang ngayon? Sumagot si Shaolin, hindi, pero hindi ko pa rin ito na ilalabas ng buo. Bigla kong naramdaman na gamaan ang aking katawan, at bago ko pa namalayan, natutunan ko na kung paano gumalaw ng maayos. Naisip ni Cain, hindi kaya nagising bigla ang natatago niyang lakas. May kinalaman kaya ito sa mga barrier. Huminto saglit ang laban at sinabi ng Beast King, pamilyar ang espada mo at pati na rin ang mga galaw mo. Sino ang nagturo sa'yo? Sumagot si Shaolin, ang aking master, ang Sword God. Ang pangalan niya ay Gitaimei. Bakit? Sword God? Gitaimei? Ha? Pakiramdam ko, narinig ko na ang pangalang yan dati, sabi ng Beast King. Naisip ni Cain, imposible iyon. Nabura ba ang lahat ng kaalaman nila tungkol sa ibang mga kontinente, maliban sa pangalawang kontinente? Dagdag pa ng Beast King, at ano ang kaugnayan ng Diyos ng Espada sa maharlikang pamilya ng Vistren? Napatanong si Shaolin, anong ibig mong sabihin? Sumagot ang Beast King, ang espada na hawak mo ngayon. Mukhang katulad ito ng espada ng aming maharlikang pamilya, isang bagay na naipasa lamang sa pamamagitan ng mga alamat. Biglang nagalit ang Beast King at nagpatuloy sa pagsasalita. Ang maharlikang espada ng Vistren na nawala. Itinatanong ko kung paano nagawa ng isang tagalabas na katulad mo na makuha ito. Biglang may isang pamilyar na boses na nagsalita. Sinubukan kong makarating dito agad ng mas mabilis pa. Pero anong pressure itong nararamdaman ko? Hindi ko rin inaasahang mauuna pa kayong dumating dito kaysa sa akin. Dumating ang Sword God. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata.
Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.